Press mo lang yung ano, yung ayan. Press mo lang yung ano, yung ayan. OMG mga kababayan, ang delivery ng malita ay nakuhanan po ng video. Panibagong ebidensya mga kababayan, inilabas ni Attorney Levito Baligod. Mamaya, bukod pa po dito sa isang ebidensya na ito, ay mayroon pong isang mahalagang ebidensya na hawak po ngayon si Attorney Levito Baligod at ipapakita ko po yan sa inyo ngayon mga kababayan. Kalakip nito, si Ridon, pinaiyak po itong si Cookie ng isang justice. Panoorin po ninyo mga kababayan. They should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So, it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. Ayan nga po mga kababayan, itong si Justice Ascuna ay binutata, sinuplak itong katarantaduhan na fishing expedition ni Cookie. Ano ho mga kababayan, hindi na nila po pwede pang maghanap, no, ng kung ano-anong mga anik-anik ng ebidensya kuno. Dapat eksaminin na nila ang isinumite ng complainant. Yun po ang trabaho nila, hindi po sila ang complainant. Unless mga kababayan, kung sila na talaga ang complainant dito. Lahat ng yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ngunit bago yan, ako muna ay makikisuyo sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin ng ating channel, kabayan. Malaking tulong na po yan sa amin namang content creator at wala pong bayad yan. Maraming salamat. Tatanawin ko ng malaking utang na loob ang gagawin mong pag-subscribe. At kung makakarating ka hanggang dulo, kabayan, may bonus ka sa akin, kunting shoutout. Alright? Tingnan natin, kabayan. Ito po itong si Ridon ay nasuplak dito ni Justice Ascuna. Ayon nga po dito mga kababayan, tingnan nyo, panoorin lang natin ha. Sabi ni former Justice Adolf Ascuna in an interview on Billionaire na what you're doing right now is a fishing expedition. Parang all nearing fishing expedition kasi ang sinasabi lang daw, ang House Committee should only get its evidence doon sa complainants, not to summon the evidence itself. What's your take on sinabi ni Justice Ascuna, who is one of the framers of 1970? Well, firstly, I respect Mr. Justice Ascuna, but I think we have to go back to the Duterte Supreme Court resolution. Ang sinasabi po ron, the House Committee on Justice is empowered to receive evidence. Ayan mga kababayan nirespeto daw niya si Justice Ascuna. Ngunit sumasite na naman siya doon sa empower daw po, no? Hindi na nga naintindihan ko naman kahit hindi po tayo nakakaintindi ng English. Kailangan mo nang mag-examine doon sa isinumite ng complainant, hindi ikaw ang complainant. Cookie. Cookie, gising. Hoy, Cookie. Tinabunan ko lang po mga kababayan at sana hindi to copyright kasi ibig po yung ENC na yan Tingnan natin kung hindi yan i-copyright. Pag i-copyright po yan, puputulin po natin. Anyway, yan po ang kanyang sagot doon. Irespeto lang po niya si Justice Ascuna sabay banat na empower daw yung kanilang ginagawa, no? Anong ini-empower nyo dyan? Hindi kayo ini-empower para kayo yung mag-acto na complainant, kundi ang complainant, maliwanag naman sinabi ni Justice Ascuna mga kababayan Maliwanag po itong sinabi ni Justice Ascuna. Pakinggan mo nga uli, Cookie, baka hindi mo naririnig ito. They should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. Yan. Fishing expedition already ang ginagawa ninyo. They should not try to improve. Hindi nyo na dapat yan ini-improve pa kung ano ang isinumiti ng complainant. Dapat ang gawin na ninyo dyan, Cookie, ay examine nyo na yan. Pagkatapos nyo ma-examine, kung nakita ninyo mayroon kayong basihan para pagbutuhan na yan, pagbutuhan nyo na kung aakyat nyo yan sa Kongreso o sa Senado. Ang problema sa inyo, kayo na nga binibigyan pabor na BP Inday,
Sa pamamagitan ng hindi kayo sisiputin dyan, iiyak-iyak pa kayo, talong-talo pa kayo, ano ba naman to? Ha? Wala na kayo talagang ano, no, mga kababayan. Ay, ito pa pala. Isang mainstream media. Nag-fake news, mga kababayan. Nako. Patungkol pa rin to dito sa, ano, kay BP Sara. Isang mainstream media po. Nag-fake news. So, bago yan, ito mga kababayan, napanoorin nyo. Basta, abangan nyo. April 14 hearing that you see as it should. Nakita mo ng publiko, nakita mo ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso nag-refer sa House Justice Committee noong pong 4 na impeachment complaints. Sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee Rules. So doon pa lamang po, yung pinakabago at sinasabi nilang pinakamalakas na batayan, nakabatay sa kasinungalingan, nakabatay po sa panlilin lang sa Korte Suprema at sa ating pinakamalakas. Ang dating mga kababayan, yung akyat ni BP Inday sa Korte Suprema, patungkol nga po dito sa usapin para bigyan or patigilin, no, itong sila Cookie, abay tinatawag niya itong ano, no, panlilin lang sa Korte Suprema. Anong klaseng abogado ito, mga kababayan? Si Terry Redon, no, ng Kabataan Party List, na sinibak ni Tatay Digong kasi ang office ito noon para sa mga mahihirap, parang siga doon ba? Para sa mga mahihirap din. Pero nang ginawa nito, travel din ng travel. Mana ito kay Marcos Jr. Biyahe ito ng biyahe, mga kababayan. Nagwaldas din ito noong mga panahon na yun, kabibiyahe pa. Yun, syempre, nawaldas talagang pera ng bayan. Ano? Waldas, to say, nawaldas dahil sa pagbibiyahe, pamasahe. Yung kaya, sinibak ito ni Tatay Digong noon. Ngayon mga kababayan, ito, nakabatay umano sa panlilin lang ang petisyon na inihain ni VP Sara Duterte. Ano ibig sabihin, Redon? Sinasabihan mo ba ang Korte Suprema? Ibig mo sabihin ang Korte Suprema? Nililin lang ni BP Inday Sara? At talagang magpapanilin lang ang Korte Suprema? Parang I doubt rin doon, ano? Hindi man ako abogado, pero mukhang hindi kaya sigurong linlangin. Dahil, katulad nga ngayon, di ba? Yung TRO na yan, ay hindi naman pumatig agad ang Korte Suprema dyan eh. Anong ginawa ng Korte Suprema? Binigyan kayo ng 10 araw para magpaliwanag kayo. Kumbaga, ipinasa sa inyo ang bola. Pinasa ng kampo ni BP Sara sa Supreme Court, ipinas-break naman sa inyo. Kayo ngayon na mag-shoot kung gusto nyo i-shoot. Saan nyo i-shoot? sa ring, sa goal, sa ring ni BP Inday Sara. Mayroon ba kayong ring? Kung mayroon kayong ring, doon nyo i-shoot. Oh, ipinasa na sa inyo yung bola, nasa inyo na, bakit ayaw nyo pang ano? Diba? Kayo kung hindi nyo talaga gusto lang mag-fishing expedition at gusto nyo lang talagang ipahiya si Vice President Inday Sara Duterte, dapat ang ginawa ninyo dyan rin ay ano, dapat ituloy nyo na yan. O kaya sagutin ninyo yung petition ni BP Sara na TRO na pinapasagot kayo ng korte sa loob ng 10 araw. Huwag nyo nang paabutin yung April 14, sagutin nyo na muna para magkaalaman kung ano naman ang sasabihin ng Korte Suprema. Ipapatigil ba ang inyong ginagawang kalukuhan dyan sa Kamara o magtutuloy-tuloy ang inyong mga kalukuhan hanggang makarating sa Senado? Ganun lang naman kasimple yun eh. Pero pag hindi nyo yung gawa rin doon at antayin nyo muna umabot ang April 14 para magkaroon kayo ng mini trial ninyo dyan, abay lumalabas dito, gusto nyo lang talaga mag-fishing expedition, gusto nyo lang ipahiya ang kampo ni BP Inday Sara para ano, to the extent of paipal kayo lahat, di ba? Syempre, grandstanding, as if naman hindi kayo matamimi lahat dyan pagka si BP Sara ay nandyan na, di ba nung nakarang quadcom to wadcom mga kababayan, natamimi naman to mga ito eh. Parang katulad kay Tatay Digong, nagsipagtamimi eh. Yung matanda, pinaganon ninyo roon. Ganon din kay BP Sara, di ba naalala ninyo noon mga kababayan? Ilang oras si BP Sara nakaupo, hindi man lang, wala na, halos nagtatanong. Paano kasi? Pag si BP Sara nagsalita, lahat sila napapahiya. Yun po ang katotohanan dyan mga kababayan. At alam nyo ba, kalakip ng patay-patayan na movie ni Marcos Jr. ni BBA, ay ito talaga ang kanyang gustong paktakpan, no? Pero bago dyan mga kababayan, ito, unahin ko na muna ito bago tayo pumunta doon sa isang ebidensyang hawak na naman at papasabugin ni Atty. Libito Balikod. Ito, may mainstream media po mga kababayan na nag-fake news. Ito ha.
Sino kaya itong mainstream media na nag-fake news? Di ba ito si Auntie Claire, banta-banta, samantalang itong kanyang busing na si BBM, hayaan mo na daw, sabi ni BBM, di ba mga kaubayan? Ano sabi ni BBM? BBM, pagsabihan mo itong kampon ng kadiliman. Ayan, dyan na rin. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. Wala palang problema si Marcos Jr. Bakit magsasampa ng kaso sa mga vlogger itong si Auntie Claire at itong PCO? Di ba? Bakit nagbabanta? Wala naman palang problema. At sabi mismo ni Marcos Jr., huwag niyong seryosuhin. Palabiro lang naman. Palabiro lang naman talaga eh. Ngayon, kung siseryosuhin mo, Auntie Claire, dapat unahin mong fake news itong si Marcos mismo. Dahil yung kanyang sigaw noon doon sa SUNA mismo, 5,500 flood control projects na tapos na. Pero, nung nagkaroon ng baha at bagyo, pumunta sa Bulacan, ano nang sinabi niya? Wala talaga kahit isang bato. Kahit isang sako ng simento, wala. Ano ibig sabihin nun? Nasaan ang 5,500 flood control projects na natapos na? At marami pang iba. Nasaan yun? O di ba maliwanag na fake news yun, Auntie Claire? Kaya tama dito si Marcos na sinasabi niya, nagbibiro lang ang mga social media. Kasi nga, pagka seryosohin mo ang social media, abay dapat seryosohin mo rin itong kanyang mga sinabi noon. Siya naman may sabi niyan eh. Kaya babalik din sa inyo yan. Di ba, mga kaubayan? So ito pa ang fake news. Mainstream media na po ito, mga kaubayan. Pakinggan natin itong si Atty. Rene Bueno. Mga amigos, mga amigas, ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Balita ng isang mainstream media na kung saan sinabi nito na ang petition for certiorari with application for the issuance of temporary restraining order or TRO ay ignored by the Supreme Court. Ayan mga kababayan, ito po si Atty. Rene Bueno. Ilang beses na po natin na-reaksyonan. Tingnan niyo po ha. Tingnan natin mga comment section. Dapat lang kundi magwala na talaga ang taong bayan pag hindi hinadlangan ulit nila ng magbigay ng justisya at hinihingi tao accountability. Tinawa, di ba? Puro mga puro mga pro impeachment ang kanyang mga nagko-comment karamihan. Pero itong Rappler pala mga kaubayan, eto. Anong masasabi niya rito? May post pala itong Rappler na inignore daw ng Korte Suprema itong TRO ni VP Sara. Ano bang ibig sabihin pag inignore, attorney? So ito po ay hihimayin natin at titingnan natin kung tama ba na ganito ang ginagawang mga headlines or first liner na statement ng isang mainstream media. So as compared with the social media vloggers, no, dapat medyo doble ingat sila. Alam niyo naman po na sa mundo ng social media, ang unang makasigaw ng breaking, no, ang siyang panalo sa views. At pero sa gitna ng init ng bangayan ni na Vice President Sara Duterte at ng Kongreso, kailangang maging maingat ang mainstream media dito. So yung balita ba ay nagpapaliwanag o nagdi-design lang ng clickbait para manginis o mangaliw? Kanina sa social media lumabas nga yung balita nila at sinabi ng Rappler na inignore ng Korte Suprema ang hiling ni Vice President Sara Duterte na mag-issue ng TRO. Inignore nga ba, attorney? Tuloy natin kung inignore nga ba ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni VP Sara na TRO. So dito pumasok ang Rappler sa isang delikadong linya sa pagitan ng totoong batas at parang vlogger style na balita ang nangyari sa kanila. So paghambingin natin journalism versus vlogging. Ano ba yung mga labanan ng salita dito? So ang mga vlogger po ay madalas gumagamit ng mga salitang wasak, supalpal, or inignore para makakuha ng atensyon ng mga viewers, no, mga
nanonood sa YouTube channel or even sa Facebook. Pero iba kapag ang isang seryosong news outlet tulad ng Rappler ay maglalabas ng mga ganitong panalita. Kasi ang Rappler being a mainstream media ay may obligasyon sa ilalim ng Code of Ethics na maging tumpak at laging accurate sa paglalabas ng kanilang mga balita. Medyo may idea ako dito sa Code of Ethics ng mga journalist sapagkat ang aking anak ay isang journalist, naging editor ng isang sikat na news outlet at isang abogado rin. So, dito bakit parang naging vlogger ang dating na Rappler? So, kasi ang salitang ignored ay may halong emosyon yan eh. Parang sinabing hindi pinansin o binaliwala, no? Initsupwera. Parang gano'n ang dating ng kanila. Totoo naman sinasabi ni attorney, mga kababayan. Totoo naman lahat eh. Ginagamit po ito talaga ng mga social media katulad sa atin, di ba? Para to clickbait, no? To create attractions, no? Or para ma-attract yung tao. Sinasabi rin naman yan ng YouTube eh. Na gumawa ka ng mga thumbnails, no? Na para ma-attract yung tao na i-click yung ano mo. Kasi pagka boring, wala talaga yung title, ano lang talaga yan. Hindi ka talaga pupuntahan, hindi ka papanoorin. Di ba? So, kailangan mo, ayon sa YouTube, gumawa ka ng click-click para maging clickbait. Pero not necessarily na clickbait, mali na or hindi na tama or fake news na. Pero pagdating po sa mga mainstream media, mayroon po silang sinusunod na code of ethics, no? Hindi naman sa pagmamaliit o pagmamahamak sa ating mga kasamahan o tulad sa atin tayo. Ako, may code of ethics din naman tayo, no? Ano yun? Syempre, pinapangalagaan din natin na hindi tayo mag-fake news. Di ba? Pero sa kanila, kasi sila talaga yung nagsasabi na mainstream sila, pag nakisaw-saw sila, mas lalo silang, di ba? Ilang headline. Nag-a-agree yung aso ko, tumatawid, di ba? Okay, so sa batas, hindi pwedeng i-ignore ng Korte Suprema ang isang kaso. Tandaan niyo po yan. Hindi pwedeng mag-ignore yan. Kapag may sinampang kaso dyan, nakasikasuhin yan. Inaksyonan nila ito sa pamamagitan ng pag-utos sa House of Representatives na mag-submit ng paliwanag o komentaryo ang inirereklamo sa loob ng 10 araw. So, hindi ito katulad sa pag nag-send ka sa Messenger o sa Viber or WhatsApp na scene zone ka lang, no? Sa Messenger or sa WhatsApp. Ngayon, sa mata ng mga vloggers, kapag hindi Sandali ha. So, maliwanag, sinabi ni attorney, hindi po ito inignore ng korte. Kasi nga po ang korte nagbigay po ng 10 araw na palugit dito sa kampo nila Ridon or dito sa Justice Committee ng Kongreso para sagutin, magpaliwanag tungkol dito sa hinihiling ng kampo ni VP Sara na TRO. Ano ibig sabihin? Temporary restraining order, patitigilin muna. Papatigilin ang inyong ginagawang impeachment laban sa kanya. So, bilang isang mainstream media, ayon kay attorney, hindi mo kang sablay yung sasabihin mong inignore kasi hindi po inignore ng korte. Yan mga kababayan, maliwanag yan ha. Mainstream media na yan. binigay agad ang TRO or yung temporary restraining order, talo na agad ang petitioner. Pero sa totoong batas, sa mata ng batas, under Rule 65 at 58 ng Rules of Court of the Philippines, iba ang intindi dyan. Hindi ito ignore. Ito ay due process. Pagsunod sa due process of law. Ingay ng aso ko. Hindi pwedeng maglabas ang Supreme Court ng TRO nang hindi naririnig ang kabilang panig. Dito, ang sitwasyon nito sa Kongreso. So dapat madinig muna ng Korte Suprema ang panig ng Kongreso. Parang sa away magkapitbahay, di ba? Hindi pwedeng ipakulong agad ang isa dahil lang may nagrereklamo. Kailangan mo nang pagpaliwanagin ang kabilang side, di ba? That is due process. Kapag bigla mo na lang kinulong, hindi mo man tinatanong yung kabilang partido, ay bawal yon sa ating saligang batas.
dahil ang utos ng Supreme Court, dahil nag-utos ng Supreme Court na magpaliwanag ang House of Representatives, ang ibig sabihin yan, tinanggap nila yung kaso, yung petition for certiorari with application for the issuance of temporary restraining order. Ibig sabihin, buhay ang laban. Hindi ito inignore o pinatay or binaliwala. Di ba? So, binigyan lang ng pagkakataon yung kapilang partido na magpaliwanag. Okay? Parang sinasabi, issue ko ba yung TRO? Hindi, magpaliwanag ka. Pag na-justify, hindi issue yung TRO. Pero pag hindi na-justify, labas yung TRO. Okay? So dito, bakit delikado yung maling terminong ginagamit sa pagbabalita? Kapag yung balita mo, parang vlogger ang dating, at parang vlogger ka kung bumanat, may mga seryosong epekto ito. Siyempre, malilito yung tao. Akala to Tama mga kababayan, kasi nga po, ano talaga sila hindi sila vlogger mainstream media talaga sila. So dapat mayroon silang tawag nito, yung moral ascendancy na hindi sila dapat parang umasta na social media. So alam nyo na isa sa napansin ko dito, parang ganito na ngayon. Ang paliwanag dito ni Atty. Bueno na halimbawa, hindi in-ignore kasi nga binigyan din ng pagkakataon yung isa na madinig kung anong kanyang panig. Yan ang tawag po dyan nasa Article 3 ng ating saligang batas. Due process pala yun. Yun ang hindi naintindihan itong Rappler na sinasabing in-ignore daw ng korte. Hindi po yun in-ignore. Kasi nga, due process yun. Kailangan muna dinggin ang kabilang panig bago sila mag-issue ng TRO. Na ito naman ngayon mga kababayan, ikukonekta natin yun dito sa pag-aalboroto nitong sila Ridon. Ganyan po ang ginagawa nila kay BP Sara. Na binibigyan nila ng pagkakataon si BP Sara na humarap sa kanilang mini trial para magpaliwanag. Ngayon, pag hindi humarap si BP Sara, urang kampo niya, mga abogado niya, ano mangyayari? Pwede ba silang i-cite in contempt? Pwede ba silang pilitin? Sa pagkakalam ko, hindi. Kasi hindi po yung trial. Although, tinawag lang nila itong mini trial, wala rin naman useless So, ito ngayon yung talagang pwedeng ini-ignore na ang kanilang proseso dyan. So, gusto nilang due process, ayaw ni BP Sara, o di sila na ngayon may karapatan. Di ba? Diretso na nila yan. Pirmahan na, mag-usap na sila diyan, magbotohan na, tapos ipasa na sa Senado. Ganun lang naman kasimple yun. Di ba mas pinapaboran, binibigyan pa nga sila ng paboran ni BP Inday, ba't hindi nila ginagawa? Uyak pa sila. tuloy ng publiko ay tapos na ang laban o bias ng Supreme Court. Hindi maganda yan. Nagkikreate ka ng imahe sa Supreme Court na hindi sila sumusunod sa patakaran ng konstitusyon. Gayong sinusunod naman nila talaga ang tamang proseso. So, mahirap yun. Nakakapag-create ka ng image that is not consistent with the rules of procedure, rules of court. Diba? Ngayon, yung ganitong klaseng maling pag-uulat tungkol sa aksyon ng korte or ng Korte Suprema ay maaaring ituring na pambabastos sa hudikatura. Nako po. Kasi pag tiningnan mo yung politika dito, lalong nag-aaway mga magkabilang panig dahil sa akalang naisnab ang korte o nagkaroon ng pagbabaliwala na magdadagdag ng gulo sa sitwasyon ng ating bansa. So dapat iniiwasan yung ganun sa social media vloggers, medyo mapagpapasensyahan mo pa dahil hindi naman mga journalist yan. Hindi naman mga lawyers yung iba dyan. Marami dyan na mga ordinary vloggers lang. So maintindihan mo pa, pero kapag ikaw ay isang journalist, mainstream media, Rappler, CNN, ABS-CBN, ibang usapan yan. Di ba? So dito, tandaan natin, ang Supreme Court ay hindi influencer na nagdidesisyon base sa likes o bilis ng content. Sila po ay institusyon ng batas na gumagalaw sa sariling oras at proseso. Ang paggamit ng salitang ignored ay maaaring maganda sa pandinig para sa engagement, sa views, sa likes, sa sharings, no? Pero
Hindi ito isang pero ito ay maituturing na isang malaking insulto sa katotohanan ng ating sistema ng hustisya. Ngayon, bilang mga mamamayan, huwag tayong maging biktima ng legal clickbait. Ang hindi pag-aksyon ng mabilis ay hindi po nangangahulugang walang aksyon. Di ba? So sa batas, ang katahimikan ay madalas na hudyat na pinag-aaralan pa ang malalim na katotohanan. Huwag basta maniwala sa headline, basahin ang proseso, basahin ang batas, at kung hindi mo mabasa ang batas, makinig sa isang taong nakakaintindi ng batas. Yan, maraming salamat sa iyo, Attorney Rene Bueno, sa sinasabi paliwanag mo na yan. Na kung hindi mo alam ang batas, dapat makinig ka sa nakakaalam ng batas. Eto, kaya nga itong ginagawa ko, Attorney, no? Bagamat alam ko, ramdam ko naman si Attorney, hindi po ito supporter ni VP Sara o ng mga Duterte. Pero bakit ko po kumukuha ng kanyang mga video para magreaksyonan? Kasi nga po, bilang isang abogado, hindi po bias ang kanyang mga argumento. Kumbaga, nasa batas lang. Katulad nito. Ito mga kababayan, bakit tayo nakakasigurado na talagang fake news na itong ginagawa nitong Rappler, no? Una, tinan nyo itong word, ignored. Gumamit po ng ED, Di ba pag sinabi ang salitang ignore, di ba ang salitang ugat nito, ignore? Pag linagyan mo ng ED, magiging past tense na yan. So, ibig sabihin, na-ignore na talaga. Nangyari na. Ang paliwanag ni Attorney, hindi Kasi nga, binigyan ng pagkakataon ang kampo ng Congress para magpaliwanag, sagutin, para hindi kayo mati-RO. Di ba? Ngayon, pagka nanahimik, itong kampo ng Congress at sa loob ng 10 araw, hindi nila sinagot. Sila ngayon yung nag-ignore sa korte. Tama hindi? Nung na ang korte ang nag-ignore kay VP Sara. Hindi nga lang agad-agad umaksyon ang korte sa kahilingan ni VP Sara kasi nga may due process at yung due process na yun kailangan sundin para naman mabigyan din ng pagkakataon ang kabilang kampo na makapagpaliwanag. Malinaw mga kababayan. Salamat Attorney Rene Bueno. Bagamat ikaw ay hindi supporter ng DDS, ikaw naman ay solid na naninindigan para sa batas. At dahil dyan, sasaludo ako sa iyo, Attorney. Basta sa batas lang tayo. Yan ang gusto ko sa mga abogado, no? Kahit pa may mga opinion tayo, pero katulad kay Attorney, nananatili siya kung ano talaga yung tama. Which is, ako talaga, saludo ako sa mga ganun. No? Excuse me. Kasi may marami mga abogado, sobra pang opinionated kaysa sa mga vlogger. So ayan linagyan niya po ng ED. Ibig sabihin, fast tense na po yan, ignored. So nangyari na talaga na inignore talaga ng Supreme Court. Base dito sa kanyang ginamit na post nitong Rapplers. So ibig sabihin mga kababayan, fake news po siya. Kasi ang totoong news, hindi po inignore ng korte o ang kahilingan ni VP Sara na TRO, certiorari prayer for TRO. Excuse me. Yan po yan mga kababayan. So ito na. Kanina, nakita ninyo itong ebidensya mga kababayan na talagang video kung saan ito. Press mo lang yung yan. Press mo lang yung yan. Yung video na yun magpapakita na mayroon pong delivery ng mga malita. Sabihin na naman nila, EI yan, EI ng namo. EI namo. Ganyan sila mga kawayan, di ba? Pag may mga video na ganyan, EI kaagad ang ano nila doon kaagad sila sa EI. Okay? So, ayan mga kababayan. Ngayon, yan, di ba? Yan.
mayroon pa pong hawak si Atty. Libby Baligon na isa pa pong ebidensya. Bukod pa po dyan. At itong ebidensya na to, ako ay assume bilang isang abogado, hindi rin po pwede basta mag-fake news si Atty. Baligon. Katulad nga po ni Atty. Rene Bueno, di ba? Nag-iingat din sila na maglabas ng mga fake news. So, Bueno, dito naman tayo kay pagkatapos ni Atty. Rene Bueno, dito naman tayo kay Atty. Livito Baligon. Ito po ang kanyang ebidensya na ipinalabas, mga kababayan. Patungkol po dito sa matindi pong usapin ng perang malimalita. Di ba? Ito yung malimalitang pera, di ba? Ito yung mga malita, ayan o, mga medium na malita yan. Hindi po yan yung pinakano. Kasi may mas malaki po dyan eh. Alam ko po dahil minsan, nagtatanong ako ng malaking malita. Tapos, parang sa pagkakalam ko, tatlong klase ang malita eh. Small, medium, tsaka large. Yung large, yun na yung maabot na yata ng 25 kilos ang pwedeng ilaman. Ito siguro mga nasa 15, tama? 14 to 15 kilos ito. Kasi yung small, yun yung pang hand carry. 7 kilos lang yun. Yung isang maliit, di ba? Maliit lang na malita. So ito yung medium. Ngayon, itong medium na ito mga kababayan, mukhang ito yan. Ito yan mga kababayan. Ito, ayon nga sa caption dito ni Atty. Baligon, mura lang bili nila ng malita, 1,300 ang isa. Pero 15 pieces lang ang available kaya pinakyaw na. Ito mga kababayan, no? Fashion bag shoes. Ano to? Ano to? First floor 12 ano yan? And 14 999 Shopping Mall, Soler Street, Barangay 292, Zone 028, Binondo, Manila. Ayan, kompleto. Judy Rose Q. Dato, proprietor ba ito? Yung may-ari, no? Non-VAT, ito, regular 10. Ayan, no? Kompleto ito mga kababayan. Itong VAT number na ito, ano yan? Legal, ano po ito? Legal tender yan, ha? Itong TIN number nila. So, malaking pananagutan po ito pag fake news po itong nilabas ni Atty. Baligon. Ayan, no? Andito rin yung pangalan ng ano, maaari po siya ditong kasuhan ng ano, kung hindi yan totoo, mga kababayan. Pero bakit nilabas ito ni Atty. Baligon? Ganun ba si Atty. Baligon kasigurado na ito ay totoo at hindi fake news? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Ayan, no? Elizalde ko, 11-19-2022. Paktay ka diha. Ibig sabihin itong 11-19 mga kababayan, November 19, 2022. Tama hindi? Quantity, 15. Unit, medium, ayan o, M yan eh. Particulars, medium din siguro ibig sabihin yan. Unit price, 1.3. Total, magkano? Magkano ba yun? Total niya. Basta kayo na mag-total mga kababayan. Ito yung cashier, may pirma oh. Ito, BIR, friend, blah blah blah. Kompleto. Naku mga kababayan, isa pong napakaliwanag na ebidensya nito. May nilabas ni Atty. Baligon. Tanggalin natin yung ano, yung TV. Ayan oh. Oh. Di ba? Kitang-kita ng buo mga kababayan. Yan po yung panibagong ebidensyang pinasabog ni Atty. Baligon. Take note ha, katulad ni Atty. Bueno kanina, ay bilang mga abogado, kung ang mga mainstream media nga eh, hindi sila po pwedeng maging katulad sa mga vloggers na maaari mag-clickbait. Ha? Ang mga mainstream media, mayroon po silang obligasyon na ipalabas o ibalita yung mga tamang balita lang na ayon sa batas. Ganon din, lalo naman itong mga abogado. At I suppose, mga kababayan, ako'y nakakasigurado na ito, totoo.
At kung gusto nyo puntahan mga kababayan, puntahan ninyo yan. Screenshot nyo na ito. Tapos kung makapunta kayo dyan sa ano, sa 999 Mall. Tanong nyo nga ito kung mayroon bang ganito. Magmamatch naman to eh. Hindi ko alam kung mayroon tong ano carbon copy doon sa kanila. Kung mayroong carbon copy, pero sales invoice po ito. At ano po ito, may number malamang ito. Itong OR number na ito, mayroon to. So, pag napatunayan mga kababayan na mayroon pong ganitong fashionable bag show, tapos yan, yung address na ito tama, at ito rin yung may-ari, at ito rin yung bat number, naku po. Tumpak, bingo na po tayo rito. Ito siguro talaga mga kababayan, malamang ang gusto nilang pagtakpan. At sabi nga ni Kung Pulong, hindi yata sumakay si Kung Pulong sa patay-patayan acting nila. Hindi po yata sumakay, no? Buhay pa daw mga kababayan. Buhay daw eh. Anong gagawin natin? Alam naman natin. Magiging kriminal tayo pag pinatay naman natin, di ba? Hindi, wag na gano'n, ha? Buhay eh. So ibig lang sabihin, ito nga, katunayan ng buhay, ito ang kanyang post eh. Buhay nga siya eh. Sabi nga niya kagabi na, wag niyong seryosohin ang wag niyong seryosohin ang mga vloggers. Alam niyo naman mga vloggers, para biro, di ba? Struggling kasi ayoko tumaba ulit, nawala na yung Ayaw niyang tumaba, payat siya mga kababayan. Pero tingnan niyo naman dito, kanina lang, ang taba niya, no? Ibig sabihin, mula kagabi, kaninang umaga, tumaba ka agad. Bilis ah. yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular. So wala daw pong problema siya sa mga mainstream media, ay mga vloggers o social media. Bakit naman kakasuhan ng kanyang mga alipuris? At saka, okay na kami dyan. Bagamat ang bilis mong tumaba, mula dito kagabi lang, payat ka, pagdating dito ngayong umaga, mataba ka na kaagad. Sabi mo pa nga, ayaw kong tumaba ulit eh. Paano yan? Isang kisa pa, pagtulog mo, tumaba ka kaagad, ano yun? Kung sabihin na kumain ka ng maraming kagabi. Di ba? Tapos tumaba ka kagabi ng mabilis na ganyan. Mga kababayan, bagamat marami po tayong alinlangan kung ano talaga ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. ngayon. Kung siya nga po talaga ay nasa rurok na ng hindi. Wala po na tayong pakialam doon. Malamang sa malamang, isa po yun sa mga diversionary tactics nila para malihis na naman ang isip ng taong bayan. Ito talaga ang gusto nilang pagtakpan. Itong mga mali-malitang pera na ito, na ayan, dinideliver na yan, yan po talaga ang gusto nilang pagtakpan. Dahil napakalaki po ng problema ni Marcos dito. Napakalaki po ng problema ni Marcos dito. At ito nga po, sunod-sunod ang labas na ebidensya ni Attorney Balikod. Kung gusto nyo pong mapatunayan na totoo yan, pwede na po kayong pumunta mismo dyan sa Binondo or sa 999 kung saan ang address na yun. Nakikita nyo naman mga kababayan, screenshot nyo po yan. I-crop nyo na lang, yan na lang mismo ang ipakita nyo. Huwag nyo na ako isama. Hindi ako warpat dapat dyan. Alright mga kababayan, so yan nga po ang ating nagawang reaction video dito. Kung anong inyo masasabi, comment nyo na lang po dyan sa comment section sa baba. At isulat nyo na rin ang shoutout at yung lugar kung saan taga-saan kayo at ma-shoutout po kayo minsan sa sunod aking pagbuka. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye!